Hi everyone! Another day, another mini vlog na naman tayo. So for today's video nga, ipapahikawan natin si Brimaya sa center. Para naman magmukhang babae na talaga siya. Charis! So ayun nga, habang tulog pa sila ay naggayak na ako para naman hindi masyadong hassle sa oras pag gising na siya. At saka para makapag-almusal din ako ng maaga at makaligo ako ng maaga. Kasi nga ay pag nagising siya ay siya na lang asikasuhin ko at wala na akong problemahin. At saka para magkaroon din ako ng oras sa sarili ko. At makapag-ayos-ayos din ako ng sarili ko. So ayun nga mga sister ko, mahaba-haba nga yung tulog niya at ayaw pa niya gumising kahit ginigising ko na siya. At nagtimpla na nga rin pala ako ng Milo niya. Timplahan ko na rin nga niyan si Dennis kasi nga papasok siya sa trabaho. Tanyo naman dyan si Brimaya, umuunat-unat pa. So ayun na nga, prepare ko na nga rin yung sasotin ni Brimaya sa center. Siyempre dapat siya din nakaporma, hindi lang yung nanay. Hala siya, o diba magpapahikaw lang ang taray-taray pa, nakaporma pa yan. Siyempre para di naman magmukhang lalaki. Hala siya, so ayun na nga mga sister ko, ginising ko na nga rin siya dyan para nga paarawan. Siyempre kailangan araw-araw pinapaarawan ng baby. Pero parang napilitan lang talaga ako niyan, no choice. Kasi kailangan talaga siya paarawan. Kahit nga inaantok-antok pa ako, naligo na ako ng maaga. Labag talaga sa loob ko maligo ng maaga, pero dahil mainit, for the go. Pagtapos kong maligo, pawis na pawis din agad yung likod ko kasi nga sobrang init kahit maaga pa. So ayun na nga mga sister ko, pagtapos ko siya paarawan, pinaliguan ko na nga rin siya para naman ma-press-kuan din siya. Himala nga kasi di siya nag-iiyak habang pinapaliguan. Kasi nga madalas kapag pinapaliguan ko siya, grabe ang iyak niya, kala mo inapish. Kapag galit be, pinapaliguan na nga. Ay mga sister ko, nag-skin to skin muna kami ni baby pagkatapos ko siya pampersan. 10 minutes ko lang ginawa yun sa kanya, tas ayan, binihisan ko na nga siya dyan. Parang inaantok ka pa dyan. Tingnan mo naman yung tatay, ang sarap ng tulog, diba? Ang sarap ko to. Pero kidding aside guys, di ko na nga siya dyan ginising kasi nga mamaya din ay papasok siya sa trabaho. Wow, sipag yarn. Kitang-kita niyo naman kung gaano siya kasarap matulog, diba mga be? Parang naiingit ako mga sister ko. Ano ba namang hindi ako maiingit mga sister ko, halos wala na akong tulog. Ayan, anak pa mo. So ayan na nga, tapos ko na nga siya bihisan dyan and ready to go na. Pero parang hindi siya ready be. So ayun na nga, maya-maya nga ibinigay ko na siya dyan sa daddy niya. Gising talaga yung daddy niya dyan, nagtutulog-tulugan. Pag binibigay ko talaga siya sa daddy niya, hindi siya natutuwa, nayayamot talaga siya. Para bang inis na inis siya sa tatay niya be. And so ayun na nga mga sister ko, tinawag ko na nga dyan si Samara para umalis na nga kami at pumunta na sa center. Kaso nagugutom pa nga ang bata, kaya pinadede mo na. At ayun na nga, nilagyan nga namin siya dyan ng mittens, baka kasi pagalitan kami dun sa center. Pero tingnan nyo nga mga sister ko, nakakaloka, magkaiba pala yung nalagay naming mittens niya sa sobrang kakamadali. Sa sobrang excited din ba naman namin na mapahikawan si Brimaya, hindi na din namin napansin na magkaiba yung mittens niya. Nakakaloka na lang talaga yung mga nangyayari sister ko. Pa namin marirealize kung kailan malapit na kami sa center. Tanggalin na lang natin. So ayun mga sister ko, tinanggal na lang namin yung mittens kasi nga nakakahiya naman kung magkaiba yung mittens niya. Diba nakakaloka mga sister ko. Ayun na nga, pagdating nga namin ay tulog pa nga rin si Brimaya at ang dami nga magpapa-center din. Tulog ka ha, iyak ka later. So ayun na nga, maya-maya nga tinawag na nga kami dyan para paupuin nga dun. Para mahikawan si Brimaya. Dami pa nga inaasikaso niyan, kaya maya-maya pa mahikawan dyan si Brimaya, kaya waiting na lang kami. Buti na nga lang ay tulog siya at hindi siya manghihingi ng dede. Nga mga sister ko, once na nagising siya ay tuloy-tuloy na yung dede niya, tuloy-tuloy na yung paghanap niya sa dede. Nakakaloka nga tong kasama ko na goody-hooty pa. Alam naman na sobrang init sa Pilipinas. So ayun nga mga sister ko, dahil nga sobrang init ay pinapay-pen dyan si Brimaya para naman hindi mainitan si Brimaya. Sumili pa nga yung daddy niya dyan bago nga pumasok sa trabaho. Malilate na talaga siya dyan, may pasilip-silip pa siyang nalalaman. Maya nga dyan mga sister ko, pinapapili na nga kami kung anong ihihikaw kay Brimaya. Nahirapan pa nga ako pumili dyan kasi nga di ko alam, lahat naman kasi maganda. Kaya nagpatulong na lang kay Samara para pumili ng hikaw. Kasi nga nakakahiya nga, baka matagalan pa sa sobrang kaartehan ko mamili ng hikaw. Charis. So ayun na nga mga sister ko, ang sarap talaga ng tulog dyan ni Brimaya. Gising na be, tanghali. At ayun na nga, maya-maya nga mga sister ko ay nagising na nga rin siya, pero papikit-pikit pa yan kasi nga medyo inaantok pa talaga siya. Maya nga tinawag na kami para papasukin sa loob at para mahikawan na si Brimaya. Bado 20-20 yung nanay be. So ayun na nga mga sister ko, napahikawan na nga siya dyan. Ito na lang ipaparinig yung
mismong tunog kasi nga na-upload ko na rin to dito sa may page ko. Panoorin nyo na lang if want nyo mapanood. Hindi ko nga alam magiging reaction ko mga sister ko kung matatawa ba ako o maaawa. So ayun na nga, habang pauwi nga kami, parang nararamdaman niya pa rin yung sakit ng pagbutas sa tenga niya. Mumula-mula pa nga ang baby na yan. So ayun nga, pagkatapos namin siya pahigawan ay may balik pa kami sa May 7 para naman ay turukan siya. Limutan ko kung ano ituturok na sa May 7 pero magbablog na lang ako ulit. So ayun na nga mga sister ko, nakauwi na nga kami dyan at tulog pa rin siya. At ayun lang, thank you for watching. Bye bye!